Hi everyone! Welcome to the Empath Arcades, another love reading. Timeless in general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Okay, when you are manifesting for love, for a relationship, dapat clear. Okay, importante po na magkaroon muna tayo ng meditation para ma-clear ang mga negativity sa isip at sa ating mga damdamin. Kasi when you manifest, your thoughts, your words, your feelings are all energies. Kaya kailangan, kung ano yung energy mo during the manifestation, yung minamanifest mo na yan, if you manifest of love, dapat you are feeling in love. Diba? Hindi yung nagmamanifest ka ng love, relationship, or kung magkakabalikan kayo ng partner mo, pero ang feeling, yung pakiramdam mo pa rin, you're feeling yung hatred, 'di ba? Yung mga ganung minsan yung feeling of sadness, hatred, yung mga ganun, wag ganon. Ay importante na mag-meditate tayo para matulungan tayo i-cleanse ang ating energies. Spirit, can send me more messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais natin ipabatid. Spirit guide, send me more messages. Okay. Yan, tignan po natin dito sa mga mensahe para sa atin. 7 of Swords. Fool. 2 of Pentacles. You also have the Empress. 7 of Pentacles. Natin siya. 8 of Swords. Strength. And 3 of Wands. 5 of Swords. Kuha pa tayo ng isa. Bottom of the deck. Knight of Pentacles. Oh, this is about your person. Person mo na ang daming tinago sa'yo, nag-cheat sa'yo, nag-lie sa'yo. Maraming ginawang kalokohan yan. At, cheater. Oh. So, yun. Lying. Cheating. Ang daming mga itinago sa'yo. Kaya naman, magulo talaga ang relasyon ninyo. Siyempre, nasisense mo yun eh. Diba? You have that instinct or intuition that your partner or your person is not telling you something fruitful. Kaya, yun talaga yung madalas sa pinag-aawayan ninyo hanggang nabisto mo na yung person mo. Kaya naman, para sa'yo, nakastuck pa rin sa isipan mo yung ginawa sa'yo ng person mo na yon. Kaya nahihirapan ka magtiwala, maaring ikaw na mismo ang humiwalay sa taong ito, kasi mas pinili mo na lang na magsimula ka muli nang ikaw lang mag-isa. But this time, gusto mo mag-explore, mas enjoy yung sarili mo, mas mag-focus ka sa sarili mo. Ito yan, kaliwat kanan ang mga pinagkakabisihan mo para lang makalimutan mo tong cheater mong person na to. Kaya naman dito, mas nagiging matatag ka. Strength dito, yan o. 7 of Pentacles dito, you are working with your livelihood. Kabuhayan mo, negosyo ito, o karera, o kung ano pa man yung pinagkakakitaan mo. Kaliwat kanan nga o, sobrang nagiging busy ka. Tapos yung 7 of Pentacles dito, ibig sabihin, kung anong iyong tinanim ay iyong aanihin. Yung kasipagan mo na yan, pagpupursigin mo, sa negosyo man yan, karera, kung ano pa man, doon ka nagpo-focus sa sarili mo at aanihin mo yan. Yung kasipagan na yan, yung pagpupunyagi na yan, kung ano yung tinatanim mo, yun din ang iyong aanihin. So, sa bandang huli, you are so caring, you are so loving, you're very passionate with your work, with your job, with your business, kung ano pa man yung craft na yan dyan sa buhay mo. Kasi, mas maganda yung nag-focus ka na sa sarili mo. It gives you so much strength and power. Empowerment, diba? Yung self-empowerment na yun. Kasi minsan, ang nangyayari, kapag nag-failed ang relationship, love life, especially kapag nanggaling ka sa isang
relasyon na kung saan yung person mo nag-cheat sa'yo, yung iba diyan parang yung parang minsan bini-blame nila sa sarili nila. Ako ba'y nagkulang? Ako ba'y may pagkakamali? Pangit ba ako? Bakit gano'n? Ba't nagawa niya sa akin yung ganyan-ganito? Am I not enough? Maraming mga gano'n eh, 'di ba? Tapos hanggang nagiging down na siya, parang nadi-depress, nai-stress, nadi-depress, nisisi yung sarili, wala ng self-esteem. Pero dito, mas maganda pinapakita kasi that you have that self-esteem, that you can stand kahit wala tong taong to. Because alam mo, tong klaseng taong to, hindi niya deserve ang pagmamahal mo. Alam mo kung ano yung deserve niya? Deserve niya kung ano man yung karapat-dapat na karma sa kanya. Cheater siya eh. Kasi kung mahal ka niya, bakit siya mag-cheat, diba? Yung iba sasabihin eh, mahal kita, ganyan ganito. Bakit nag-cheat ka? Paulit-ulit pa? Anong klaseng pagmamahal yun? No, that's not love. No, wala rin siyang respeto sa'yo. Kaya na mas mabuti na lang talaga na meron kang lakas ng loob na magsimula muli na ikaw lang mag-isa at nag-focus ka sa sarili mo dahil kung ano man yung tinatanim mo na yan, nakasipagan mo, yung aanihin, yung abundance na yan. And that's so much, you're taking care of yourself, self-love, self-care, self-respect. Eventually, there will be someone coming into your life this time. Siya yung porsigido, masigasig, na kung saan I can sense here that makikilala mo tong taong to in related maybe sa negosyo mo. Sa business man yan o sa negosyo mo, siya yung someone na pwedeng maging makatuwang mo. At sobrang humahanga etong taong tong sa'yo kasi alam niya kung kagano ka ka-passionate, kung kagano ka kapursigido, at yon sa kanya malaking paghanga, mahuhulog din ang loob niya sa'yo. Kaya gano'n naman talaga. Kapag nandiyan ka sa ganyang klaseng relasyon, huwag ka matakot na makawala sa mga taong cheater dahil hindi mo deserve yan. 'Di ba? Yung sinasabi nga nilang deserve. Yan. So, hindi mo deserve yung ganong klaseng tao. Deserve mo yung someone na katulad mo. Masipag, mapunyagi, maaasahan, mapagkakatiwalaan. Someone na katulad mo, same passion. And you have so much strength. Okay. So, deserve mo yung ganong klaseng tao. Kaya dito yung merong the full dito, ibig sabihin, hindi ka natatakot na sumugal, na magsimula muli, kahit ikaw lang mag-isa, kahit wala na tong taong to, kasi hindi mo siya kailangan sa buhay mo. Una kasi, nahihirapan ka eh. Dahil nakastuck ka doon na parang, meron pa ba magmamahal sa akin? Pero buti na lang eventually, no, nagkaroon ka ng lakas ng loob at nagsimula muli. And you find yourself, you discover more of yourself, na ang dami mo palang magagawa. No? Hindi lang pagkasama tong taong to na parang nalilimitahan ka, but marami ka palang nagagawa, marami ka pang nadidiscover sa sarili mo, marami ka nagiging accomplishment, and that's the right time that the perfect or the right person, yung taong deserve mo, ang darating talaga para sa'yo. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.